Kapatid, sa paglapit mo sa Panginoon, bago ka magsalita, just worship God. Bago mo sambitin yung mga bagay na gusto mong sambitin sa Diyos, unahin mo na magpuri at sumamba sa Panginoon. Dahil yung makalapit ka lang sa kataas-taasan at banal na Diyos ay isa ng pagpapala at isang pribilehiyo na. At yung makalapit ka pa lang sa Panginoon, tandaan mo kapatid, hindi ka uuwi ng wala. Hindi ka uuwi ng walang tinanggap. Kung talagang nakikilala mo ang Diyos at nauunawaan mo kung sino siya bilang Diyos, hindi mo kakayanin na tumayo sa iyong mga paa, kundi luluhod ka at sasamba ka sa presensya ng Diyos. So next year yan, sigurado paghahandaan nila yan. Amen, praise God. Purihin ang Panginoon muli sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And hindi na nga po natin patatagalin pa. Let's dive into the Word of God na po. Amen. Ang pamagat po ng mensahe today ay pinamagatan po siyang si Jesus ang bida ng Pasko. Amen. Si Jesus ang bida ng Pasko. Actually, kapatid, marami po ngayon, sa panahon natin ngayon, nakakalimutan na natin yung essence ng Christmas. Kung minsan, ang nabibigyan ng karangalan, si Ninong at Ninang, yung boss natin na nagbibigay ng bonus at 13th month, kung minsan yung mga magulang na nagre-regalo, or kung minsan si Santa Claus. So ganun na po yung nangyayari. Ngayon, ibalik po natin. I-refresh po natin ang ating pagtingin o pagtanaw pagka tayo po ay nagse-celebrate po ng Kapaskuhan. And actually, more than 600 years, nagkaroon na po ng propesiya patungkol dito. Ang sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, "A child is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful." Pag sinabing wonderful, kahanga-hanga, no, extraordinary. O, sabi, wonderful Counselor, na siya pong yung guidance, and Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. Ito po ay naisulat more than 600 years. At ito po ay nahayag dito po sa Luke chapter 1, verse 31 to 33, na ang sabi dito, ang Diyos ipinadala niya po ang kanyang mensahero na ang pangalan is Angel Gabriel. At ang sabi po dito, "You will become pregnant and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be the great and will be called the Son of the Most High God. The Lord God will make him a king as his ancestors David was. And he will be the king of the descendant of Jacob forever." At ang sabi dito, his kingdom will never end. Amen? So again, isinulat po more than 600 years at ito po nahayag po siya rito. No, sa madaling sabi, tunay na ang salita ng Panginoon is consistent at reliable. Talaga naman pong maaasahan. Amen po ba? Praise God. So ngayon po kapatid, ayan. Ngayon, marami pong katanungan why we celebrate Christmas. Bakit nga ba ang isang Kristiyano ay nagse-celebrate ng Pasko? Ngayon, tatanungin ko po kayo, bakit nga ba? No, kasi ang sabi ng iba, ang Pasko daw ay hindi naman daw talaga, ang kapanganakan ni Jesus ay hindi naman daw po talaga nangyari noong December 25. Which is tama naman. Dahil hindi naman po talaga naisulat sa Biblia kung kailan po talaga ang exact date ng kapanganakan ni Jesus. No, nung ni-research ko ito, ang sabi po sa pag-aaral, yung iba po, ang sabi nila, around March or April. Okay? At ang sabi naman po ng iba, ay, nung kami naman pinag-aralan po namin sa Middle East, ito ay pumapatak ng September or October, kung didepende po tayo sa klima or sa weather condition. Amen po? So dun po siya. Pero naniniwala ako kapatid, magkakaiba man tayo ng opinion patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoon, naniniwala ako na sa isang bagay is magkakasundo tayo. Na minsan, merong ipinanganak na sanggol na ang pangalan ay Jesus, na siya pong magliligtas sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Agree po ba tayo doon? Ang problema lang sa marami, kapatid, itong bagay na to masyado pang pinagtatalunan. No, kung kailan ba talagang kapanganakan ni Kristo, hindi nga nasulat eh. Kung nasulat yan, meron sana tayong pupuntahan para ma-verify po natin. Dahil hindi nasulat, so para po sa akin, ang higit na mahalaga is merong sanggol na ipinanganak na ang pangalan ay Jesus na magliligtas sa atin.
At itong mga bagay na to, yung kanya-kanya po nating opinion, hindi po ito sapat para maging dahilan upang magkaroon ng disunity at division po sa isang church. Amen po ba? Ngayon, tignan natin. Meron po akong tatlong bagay na kung bakit kinakailangan po tayong mag-celebrate ng Pasko. Of course, una, to remember that there is a child that was born in manger named Jesus Christ who took away our sin. Again, gaya nga ng nasabi ko kanina, meron pong isang sanggol na ipinanganak sa manger na nag-alis po sa ating mga kasalanan. And dito, pangalawa, to honor and acknowledge God in our lives. Dahil kapatid, habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, hindi mo maipagkakaila na merong Diyos na nag-iingat at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen po ba doon? Nagdidiwang ka ngayon just to honor and acknowledge God, no? Sa bawat araw po ng ating buhay. At ang pangatlo, kapatid, to express our living hope to the most awaited living God. No, para iparating o ipadama yung ating pong excitement, yung ating buhay na pag-asa na ang Panginoong Jesucristo one day ay babalik. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo, kapatid, na babalik ang ating Panginoon? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ngayon, pagka pinag-uusapan po ang Christmas, ngayon kung mapapansin niyo po, hindi na ganun karami yung decoration sa labas. Amen po. Siguro nagiging practical na rin yung mga tao, hindi na sila masyadong nagse-celebrate, wala nang masyadong pailaw, okay? At iilan na lang din po ang nangangaroling. Pero kung meron pong isang bagay na hindi po maaalis sa Kapaskuhan, ito po ay ang pagbibigay at pagtanggap. Amen? Giving and receiving. Ito po yung hindi natin maaalis pag sumasapit ang Pasko. No? Kasi talaga naman, pag may nagbigay, merong tatanggap. No? Tignan mo yung katabi mo, kapatid, marahil yung iba dyan nakatanggap na. Sige, yung mga tahimik yan, sigurado nakatanggap na yan. Amen? Meron na ba? Meron nang nakatanggap? Ayan. And sa atin po, kapatid, ang Panginoon, siya na po yung nag-initiate ng pagbibigay. Amen? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang pangalan na Jesus at tayo po yung mga recipient. Tayo po yung mga receiver. Ngayon, ang sabi po rito sa John 3:16, sige nga po, pakibasa po sa John 3:16 po. Sabay-sabay po tayo. Ulit po, sabay-sabay po, hindi po sablay-sablay. Pakibasa po ng maayos. Sige po, 1, 2, 3. Amen, praise God. Now, let's talk about the love of God. Pag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ang pag-ibig ng tao, kundi ang pag-ibig ng Diyos. At sa John 3:16, dito mo makikita yung heart ng gospel. Na ang sabi rito, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi ang anghel, hindi yung mga santo, hindi si Mama Mary, at lalong hindi si Santa Claus. Ang ibinigay po rito ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak. At ang sabi rito, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Sa madaling sabi, kapatid, meron pong pagkapahamak sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. And maging sa atin man, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, kapahamakan po ang naghihintay sa bawat isa po sa atin. Amen po? At ang sabi dyan, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak at meron pang karugtong, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano bang ibig sabihin nito? Dito sa lupa, merong hangganan. Pero sa presensya ng Panginoon, after po ng buhay natin dito sa lupa, nandun yung buhay na walang hanggan na kung saan makakasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Masaya po ba tayo? Amen. Praise God. No, dapat lang po, kapatid, dahil itong bagay na to, ito yung bagay na hindi po natin pwedeng tumbasan. Yung ginawa ng Diyos para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ang sabi po rito, bakit nga ba ibinigay ng Diyos si Jesus? Bakit nga ba?
No, why God gave Jesus to us? Bakit ibinigay si Jesus? God gave Jesus as a propitiation for our sins. No, ibinigay niya ang Panginoon, ipinadala niya si Jesus, isinugo niya si Jesus, no, upang si Jesus mismo ang umako ng ating mga kasalanan. To ease the wrath of God, to pacify or to appease or to satisfy the wrath of God against our sin and against us. Amen po. Kaya pinadala niya ang Panginoon because one day, kapatid, babalik ang Panginoon. Nag-amen kayo kanina, naniniwala kayo na babalik ang Panginoon. Amen po ba? At sa pagbabalik ng Diyos, hindi na po awa at habag ang kanyang dala. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang dala niya ay tabak. Amen? At babalik siya hindi bilang tagapagligtas. Babalik ang Panginoon bilang isang hukom. At lahat po tayo ay huhusgahan niya. Amen po? Kaya ipinadala niya ang Panginoon. Dahil sa lahat ng mga makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos, ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot at galit. At para maiwasan natin ang galit ng Diyos, ipinadala niya na ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan nito, meron ng daan patungo sa langit. Amen po ba? Ibinigay niya na ang kanyang bugtong na anak para kung sino ang sumampalataya dito, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus took away our sin. And God gave Jesus as a propitiation for our sins. So number 2, eto, basahin ko muna to. Ang sabi po rito, and this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Amen po? So number 2, ang sabi po sa number 2, God gave Jesus as a ransom for all. Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo upang ito po ang maging kabayaran at katubusan po sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan, buhat na nagkasala si Adam and Eve, na ipamana na po sa atin ang mga kasalanan. At ang sabi nga sa Biblia, Romans 3:10, wala ni isang matuwid, wala ni isa. Amen? At ang sabi po sa Romans 3:23, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? At para po hindi natin maranasan yung bagay na yon, nag-initiate ng Diyos at binigay niya si Jesus. Amen po. At ang sabi rito, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Amen? To be testified in due time. So, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung nanonood po kayo ng pelikula or di kaya sa balita, merong mga kinikidnap for ransom, so ganun din po yung nangyari sa atin. Upang tayo po ay makalaya, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak o si Jesus mismo, ibinigay niya ang kanyang sarili kapalit natin. Kung naalala niyo yung kwento ni Barrabas at ni Judas, nung hinarap po sila kay Pilato at meron po silang kaugalian, ang sabi po doon, meron silang kaugalian na sa pista magpapalaya po ng isang bilanggo. At ang iniharap po si Jesus at si Barrabas. Amen? At tinanong ang mga tao, sino ang gusto niyong palayain? At ang pinili ng mga tao, si Barrabas. Si Barrabas po ay isang makasalanan, mamamatay tao, kriminal at isang rebelde. At si Jesus ay isang inosente. Pero nung tinanong sila, sino ang gusto niyong palayain? Ang pinili po nila ay si Barrabas. At si Barrabas po, na makasalanan, ay pinalaya at si Jesus ang nagdusa sa kaparusahan. Amen po. So ganun din po yung nangyari sa atin, kapatid. Supposed to be, tayo yung ipapako sa krus. Supposed to be, tayo po yung magbabayad ng kasalanan na ginawa natin. Pero dahil sa divine exchange na ginawa ng Panginoon, tayo po ay napalaya. Again, hindi po pinatay ng mga Hudyo ang Panginoon at lalong hindi nila kinuha ang buhay ng Diyos. But, Jesus Himself, ibinigay niya ang kanyang sarili as a ransom for all. Amen po. So sa madaling sabi, kapatid, kung nasa iyo na si Kristo, ikaw ay malaya na. Amen po ba doon? Number 3, God gave Jesus as a mediator between God and men.
Again, God gave Jesus as a mediator between God and men. Ibinigay si Jesus para ito po ang ating maging tagapamagitan. Dahil ang kabanalan ng Diyos at ang kasalanan ay hindi mo pwedeng pagsamahin. Amen po. Upang tayo po ay magkaroon ng direct access sa Diyos, no, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil nung tayo po ay nahulog sa kasalanan, we are totally disconnected sa Diyos. Amen? Nahiwalay po tayo sa Panginoon, nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng partition, at para makalapit ka sa Panginoon, kinakailangan mo ng high priest. Para sila yung magdala ng mga petition mo, ng hiling mo, ng paglapit mo sa Diyos. Amen? But because of this, because of the Lord Jesus Christ, malaya na po tayong makakalapit sa Panginoon. Amen po ba? Yes, nagkakamali, nagkakasala, pero alam nyo kapatid, patuloy tayong nililinis ng dugo ni Kristo. And one day, haharap ka sa Diyos, hindi bilang ikaw at ako. Pagharap mo sa Panginoon, ang titignan niya, ang Panginoong Jesus na tinanggap mo bilang Diyos at personal na tagapagligtas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. He deserves praises. Ang sabi po rito, for there is one God and one mediator between God and men. The man, Christ Jesus. Amen. Walang ibang mediator, maliban lamang po sa Panginoon. Kaya tama na po yung paglapit sa kung sino-sino para makalapit sa Diyos. Right now, at this moment, kapatid, pwede ka nang maka-access sa Diyos through Christ Jesus. Amen po ba ron? Number 4, God gave Jesus so that we may have life through Him. Sapagkat nung tayo po ay nawalay sa Panginoon, kapatid, tayo po yung mga patay. Yes, gumagalaw ka, humihinga ka, but I just want you to know na sa paningin ng Diyos, ikaw ay patay dahil sa iyong kasalanan. We are just existing, but we are not living. Amen? Kung napanood nyo yung mga pelikula na mga zombie, so parang ganun yung buhay ng isang tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Sila po ay lumalakad ng walang direksyon at walang destination. At sila po ay nagkikrave. Amen po, nagkikrave. Ganun din po tayo kapatid. Nung wala tayo sa Panginoon, tayo po ay patay at lumalakad po sa sarili nating pagnanasa. And we are craving sa maraming bagay dito po sa mundo. Amen? Again, we are just existing but we are not living. But when you accept Jesus Christ as Lord and personal Savior, tayo po ay nabuhay. At hindi lang po tayo basta binigyan ng buhay, kundi tayo po ay pinangakuan ng bibigyan ng buhay na sagana. So dapat ang isang Kristiyano, ang buhay niyan kapatid, ay may kabuhay-buhay. Amen? Ang buhay po natin, kasi yung sa iba, maririnig nyo, lagi sinasabi nila, ang buhay daw nila ay walang kwenta. Pero ang totoong nakakilala sa Panginoon, ang buhay ay may kwento. Amen? At ang buhay natin ay punong-puno ng pag-asa dahil sa biyaya ng Panginoon na nagbigay po sa atin ng buhay. Ang sabi po rito sa 1 John 4:9, and God showed His love for us by sending His only Son into the world so that we might have life through Him. Upang tayo po ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Amen. Sige po, palakpak po ang lahat na nagsasabi na siya ay buhay. Amen. Praise God. Tayo po ay buhay na dahil sa biyaya ng Panginoon. At kung tunay na tinanggap mo ang Diyos, kapatid, tama na yung buhay na lupaypay. Dahil kasama mo ang Diyos sa lahat ng buhay po natin, sa bawat araw po ng ating buhay. And number 5, God gave Jesus so we become victorious. Ibinigay niya ang Panginoon upang tayo po ay maging matagumpay. Kasi hindi po kalooban ng Diyos na pagdusahin ka dito sa lupa. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon para pagmasdan, panoorin, tignan habang tayo po ay nagdurusa at nahihirapan. Naniniwala ako na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Yes, merong suffering sa paglilingkod, pero yung nabubuhay ka at nagdurusa ka sa buhay na meron ka ngayon, naniniwala ako kapatid, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, we are more than conquerors. Higit pa po tayo sa mga mananagumpay. At ang nais ng Diyos para po sa atin, tayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Na tayo po mismo ay makitaan ng pagsama ng Diyos. At yun ang nais ng Diyos. Kapatid, hindi masama na tayo po ay pinanganak na mahirap. Pero wag mo namang hayaan na diyan ka na lang magwawakas. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang Diyos na sinasamba mo ay ang Diyos na mayaman sa lahat ng bagay. Amen po? Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? That's why, kapatid, there's no reason not to celebrate Christmas. Wala pong rason
para hindi po tayo mag-celebrate ng Pasko. Kaya kapag may nagtatanong sa akin, bakit daw tayo nagse-celebrate ng Christmas, hindi ko na po binibigyan ng mahabang sagot. Ang sinasabi ko na lang, bakit hindi? Amen? Kasi sa totoo lang, yung mga nagtatanong, naghahanap lang ng kadebate yun, karamihan po sa kanila. And ayokong ubusin yung oras ko sa mga ganong bagay, pero kung alam kong seryoso, of course, kailangan nating ipaliwanag. Pero kung napansin mo, na-discern mo na itong tao na to, naghahanap lang na makakadebate, sagutin na lang natin ng simple. Bakit nga ba hindi tayo magse-celebrate ng Pasko kung ang Diyos ay mabuti sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Amen po ba? Praise God. So ngayon po kapatid, may passage po ako na babasahin sa inyo. So ito po ay magpapakita, ito po isang halimbawa kung paano ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang compassion sa bawat isa po sa atin. Ayan o. Sige, lagpas ako na yan. Ang sabi po sa Matthew chapter 8, verses 1 to 3, when he had come down from the mountain, after niya pong magturo sa bundok, sabi po rito, great multitude followed him. And behold, a leper came and worshiped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Okay, pagkatapos niya pong mangaral sa bundok, bumaba ang Panginoon, and sabi, yung great multitude sumunod sa kanya, at meron pong isang ketongin na lumapit sa kanya, at ang ginawa ng ketongin, dali-dali na lumuhod at nagsumamba sa ating Panginoon. At ang sabi po ng ketongin, Lord, if you are willing, you can make me clean. Kung nanaisin mo, no, ako'y magiging malinis. Ang sabi po sa verse 3, then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Yung lalaki po na may ketong na lumapit sa Panginoon, at that very moment, siya po ay nalinis nung siya po ay hinipo ng ating Panginoon. Ngayon kapatid, marami po sa mga tao ngayon na sumusunod sa Panginoon. During that time, maraming tao na sumusunod sa Panginoon, but they don't experience God's power. Dahil yung pagsunod nila sa Panginoon, gusto lamang po nilang makita o masaksihan yung mga himala na ginagawa ng Diyos. Yung mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon. Pero hindi po lahat ng sumusunod during that time ay sumasampalataya. And in fact, kapatid, ganun din po sa atin, kapatid, sa panahon natin ngayon. Sabi po rito, many people have grown up attending church and hearing about God all their lives, but they do not have a personal, dynamic, growing relationship with God. Ito yung mga tao o yung mga Kristiyano na matagal nang dumadalo sa gawain at nakikinig patungkol sa salita ng Panginoon. Remember this, kapatid, ang gusto ng Panginoon, hindi lang po tayo maging tagapakinig o hearers of the word. Ang gusto ng Panginoon, na tayo po is maging doers po tayo ng kanyang salita. Amen po. Kaya ang sabi rito, but they do not have a personal, dynamic, growing relationship with God. Na kung gusto mo talaga na makilala ang Panginoon, siyasatin mong mabuti. No, be intentional sa paglapit sa Panginoon. No, alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. And actually, kapatid, many people are spiritually sick but don't seek the right physician and apply right remedy for spiritual healing. Marami po sa mga tao ngayon spiritually sick. So ano pong ibig sabihin pag spiritually sick? Pag sinabing spiritually sick, ito yung mga tao na walang relasyon sa Diyos o maari may relasyon ngunit mali ang pagkakakilala sa Diyos. At karamihan po sa mga tao, ang tinitignan nila na yung problema is nasa labas. Kaya pilit nilang sinusolusyonan yung problema na nasa labas. Na kung tutuusin, kapatid, lahat ng bagay o karamihan sa mga problema na nangyayari sa buhay natin, it's coming from within. Nanggagaling po from within. Kaya nga kapatid, if you are healthy spiritually, kapatid, kung malapit ka sa Panginoon, makakapagdesisyon ka ng tama. At tama rin yung tinitibok ng puso natin. Kaya mahalaga, kapatid, na tayo po ay malapit sa Panginoon. Isik mo ang Lord dahil siya yung may kakayanan na pagalingin ka. Siya yung may kakayahan na baguhin ka. Huwag mong hanapin yung sagot sa panlabas. Ang hingiin mo, yung spiritual healing. Dahil pagka ikaw pinagaling at ginamot ng Diyos, the rest will follow. Makikita mo na lang slowly but surely, pero may nagbabago sa buhay mo. Amen po? Yun yung tunay na sumasaliksik sa Panginoon. Amen po ba ron? Ngayon, balikan natin yung passage. Ito, nabasa na natin to. Diba? Sabi, when he had come down from the mountain,
great multitudes followed him, and behold, a leper came and worshiped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Ngayon, may 3 puntos po ako dito na ibabahagi sa inyo. Una, Jesus came down. Ang Diyos, sabi kanina sa passage, bumaba sa bundok. Maging sa ngayon man, kapatid, ang Diyos, bumaba mula sa langit upang tayo po'y abutin. Nakita ng Diyos na hindi kaya ng tao na pumunta sa langit o abutin ng langit. At dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang makisalamuha po sa atin bilang mga tao. And in fact, hindi lamang po basta tayo niligtas ng Panginoon, sapagkat ang sabi rito, nung ang Panginoon ay bumaba sa lupa, He spent most of His time kasama ng mga publicans and sinners. At ang sabi rito, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Ang Panginoon nagturo, nangaral, nagpagaling. At sabi po sa ibang sulat, ang sabi, nagpalayas ng mga demonyo. Well, alam naman po natin, ang goal ng Panginoon is to save the lost. Pero bago niya ginawa yon, ipinakita muna ng Panginoon ang tunay na paglilingkod. Ipinakilala ng Diyos ang katangian ng Diyos Ama na nasa langit. Remember that Jesus is the image of invisible God. Ipinakita niya sa mga tao na ito ang puso ng Diyos Ama. At yun ang ipinakita niya. At kung babalikan natin yung istorya kanina, yung mga tao na may leprosy o yung mga tao na may ketong, during that time, bago makalapit itong may ketong, itong tao na to, he was hopeless and helpless. Kasi that time, wala pong lunas ang skin disease. Hihintayin mo na, pag ikaw may ketong ka kapatid, hihintayin mo na lang na mabulok ka. Hihintayin mo na lang na mamatay ka. Amen? At yung mga tao kapatid, iniiwasan ka. At required po, pagka ikaw ay may ketong, hindi gula-gulanit yung damit nila dahil sa tagal na nilang suot. Kundi required sila magsuot ng gula-gulanit na damit. At yung iba sa kanila may hawak pang plaka, yung iba naman merong bell, at yung iba naman sumisigaw, I am unclean, I am unclean. Para sa lahat ng pupuntahan nila, yung mga tao ma-recognize at umiwas upang hindi po sila mahawaan. So ganun po yung katayuan ng lalaki na to na merong ketong. At para makasurvive, para makakain, may mga tao naglalagay ng pagkain sa lapag kasi hindi nga sila pwedeng lumapit. At kung may mga ketong, para silang mga aso na nagmamadali para kunin yung pagkain at kumain. Ganun po katindi yung pinagdaanan ng taong ito. And of course, again, that time, walang lunas ang sakit at yung mga inaasahan ng mga priest na supposed to be, ipapanalangin siya, tilalapit sa Diyos, ay iniiwasan siya. Amen po? So, ganun po yung naging katayuan nitong mamang ito. No? He suffered not just physically, but mentally and emotionally. Mentally, sapagkat naririnig niya yung mga tao na pinag-uusapan siya, pinandidirian siya, yung kalagayan niya. And emotionally, maari yung tao na to may pamilya, of course lahat naman, no, pero hindi niya mahalapitan, hindi niya mahawakan, o hindi niya mayakap dahil po sa kanyang sakit. Amen? Kaya number 2, ang sabi, a man with leprosy came to Jesus. Dahil nga no choice na siya, total naman, ito na yung kalagayan niya, wala na rin naman pag-asa. Hinihintay niya na lang na malaglag yung tenga niya, yung ilong niya, yung daliri niya. Hinihintay niya na lang na mamatay siya. So ang ginawa ng mamang ito, naglakas loob na siya. Amen. He came to Jesus. No, nung paglapit niya sa Panginoon, sabi nga rito, Jesus answered, sa Luke chapter 5 verse 31 to 32, Jesus answered them, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Na ang Panginoon ay naparito hindi para tawagin ang mga banal o nagkiklaim that they are righteous. Ang Panginoon ay naparito upang tawagin ang mga taong makasalanan. Kaya kapatid, kahit gaano man kalaki ang kasalanan mo, no, higit man yan sa kasalanan na nagawa mo before, lagi mong tatandaan, you are always welcome sa Panginoon. Ang kinakailangan mo lang ay lumapit ka sa Diyos. Nakagaya ng lepers na to, he was hopeless and helpless, pero lumapit siya sa Panginoon. He came to Jesus with confidence. Dahil wala ng tao ang tumatanggap sa kanya, lakas loob siya na lumapit sa Panginoon. Hindi niya naininda yung sasabihin ng iba.
No, maari sabihin maari yung iba pwede siyang batuhin. Kasi ang daming sumusunod sa Panginoon eh. Tapos bigla na lang siyang darating. Siguro para tong katulad ng Red Sea, bigla na lang punahawa. Kasi yung mga tao ayaw na mahawaan. Amen po, pero naglakas loob siya. Lumapit siya sa Panginoon. No, it's either kung ano yung marinig niya sa mga tao, pagmumurahin siya, awayin siya ng mga tao dahil sa ginawa niya, pero buong tapang siya. He came to Jesus with confidence. Kaya tayo kapatid, every time na tayo po ay bumabagsak o nahuhulog sa kasalanan, huwag mong hayaan na mawala yung kumpiyansa mo na lumapit sa Panginoon. Dahil ang Diyos mismo, kahit gaano kalaki yung kasalanan na nagawa mo, kaya kang linisin ng Diyos. Kaya kang ibalik ng Diyos sa dating ikaw. Amen po ba? Yung dating ikaw na binago na ng Diyos. Amen. So sa paglapit niya sa Panginoon, He came to Jesus in humility and worship Him. Sa paglapit niya sa Panginoon, ibinaba niya ang kanyang puso. In fact, hindi pa po nasasagot ang kanyang hinihiling sa Panginoon, pero nagsamba na siya sa Panginoon. Alam niyo kapatid, marami po sa mga tao ngayon, dahil sa hirap ng pinagdaraanan, dahil sa sitwasyon sa buhay, wala na po silang interesado sa Panginoon. Kasi ang iniisip nila, kung tunay na ang Diyos ay mabuti, bakit hinayaan nila na masadlak ako sa ganitong sitwasyon? Kung tunay na ang Diyos ay mabuti, bakit hinayaan niya na ako ay magkasakit? Wala na nga, hirap na nga sa buhay, nararanasan ko pa yung mga bagay na to. At yung lepers, hindi siya lumapit kay Jesus para sumbatan. Hindi para sabihin, kung talagang Diyos ka, kung talagang mahabagin ka, kung talagang mapagmahal ka, bakit ganito itsura ko? Bakit nagdurusa ako sa bagay na to? Nung lumapit siya, ang sabi po kapatid, he kneel down and worship God. Hindi pa nasasagot, hindi pa po siya humihingi sa Panginoon, pero nung lumapit siya sa Panginoon, kusa na po siyang sumamba sa Diyos. Kapatid, sa paglapit mo sa Panginoon, bago ka magsalita, just worship God. Bago mo sambitin yung mga bagay na gusto mong sambitin sa Diyos, unahin mo na magpuri at sumamba sa Panginoon. Dahil yung makalapit ka lang sa kataas-taasan at banal na Diyos ay isa ng pagpapala at isang pribilehiyo na. At yung makalapit ka pa lang sa Panginoon, tandaan mo kapatid, hindi ka uuwi ng wala. Hindi ka uuwi ng walang tinanggap. Kaya ang ganda ng approach paglapit niya, luhod sa Panginoon at nagpuri at sumamba na siya. Kasi grabe, yung presensya ng Panginoon, kung talagang nakikilala mo ang Diyos at nauunawaan mo kung sino siya bilang Diyos, hindi mo kakayanin na tumayo sa iyong mga paa, kundi luluhod ka at sasamba ka sa presensya ng Diyos. Amen po? And sabi rito, he asked Jesus by faith. He asked Jesus by faith. Humingi siya sa Panginoon ng may pananampalataya. Ang sabi niya, hindi niya sinabing ganito sige nga, pagalingin mo ako kung talagang Diyos ka. Hindi Di ba lumapit siya ng may pagpapakumbaba at ang sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Lord, kung loloobin mo, ako ay malilinis. Amen po? Sa madaling sabi, loobin man ng Diyos o hindi, okay lang sa Kanya. At yung paglapit niya, yung pagsambit niya pa lang na Lord, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ang tinitingala ko bilang Diyos. Ikaw ay may authority at ikaw ay may kakayahan na magpagaling. Dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Nung sinambit niya pa lang yung Lord, naniniwala ako na dun pa lang talagang nahabag na ang Panginoon sa taong ito. At ang sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Alam niya sa sarili niya, that time, walang lunas ang kanyang sakit at karamdaman. Yung skin disease na yon, patungo na yon sa kanyang kamatayan. Patungo na yon sa kanyang pagtatapos o pagwawakas. Pero nung nakita niya si Jesus, if you are willing, sabi niya, you can make me clean. Amen? Ask God by faith. Lumapit ka sa Panginoon ng may pananampalataya. Amen po ba ron? Ang sabi nga po rin sa Matthew 21:22, you can pray for anything. And if you have faith, you will receive it. No? If you have faith, you will receive it. You can ask anything. Kung ano yung gusto mong hingin sa Panginoon. And maniwala ka kapatid, sasagutin at kakatagpuin ka ng Panginoon. Dahil wala pang lumapit sa Panginoon na umuwi ng luhaan. Wala pang lumapit sa Panginoon na kanya pong tinaguan o dinedma. Amen? Haharapin ka ng Panginoon. Kaya maaari ba kapatid, sambitin natin ito sa Panginoon. Tayo din mismo sa sarili natin, sabihin natin, Lord,
if you are willing, you can heal my sickness and disease. Lord, if you are willing, you can restore my relationship. Lord, if you are willing, you can mend my brokenness. Lord, if you are willing, you can increase my living. Lord, if you are willing, you can change my situation right now. Lord, if you are willing, you can change my heart and mind. And Lord, if you are willing, you can change my life. Hingiin natin sa Panginoon, ano man ang gusto natin, at sabihin natin, Lord, if you are willing, all things is possible. Amen po. Walang bagay na mahirap at imposible sa Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, lumapit ka sa Diyos ng may mababang puso. Lumapit ka sa Diyos ng nagpapakumbaba. At humingi ka sa Panginoon ng may pananampalataya. Ano man ang gusto mong mangyari sa buhay mo, hingiin mo sa Panginoon, do not delay. Ask God by faith, Lord, if you are willing, change my situation right now. Baguhin mo yung buhay ko. Gusto ko nang makalaya sa bondage, sa addiction, sa stronghold na to. At naniniwala ako na hindi ko to kaya sa sariling akin. Pero kung magtitiwala ako sa iyo, naniniwala ako na may magagawa ka. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, what Jesus response? Ano yung naging tugon ng Panginoon? Nung lumapit yung lepers, actually, yung mga tao, pag lumalapit yung lepers, actually, dumadaan pa lang, nagtatakbuhan na, umiiwas na. Pero ang Panginoon, nung lumapit yung lepers, tinakbuhan ba siya? Hindi po. No, iniwasan ba siya? Hindi rin. Tinalikuran ba siya? Hindi rin. Dinedma ba siya? Pinandirian? Hindi po. Amen? Umuwi ba siyang nang lulupaypay, kapatid? Hindi. Dahil ang sabi dito, Jesus touch him. Jesus touch him. Kapatid, pag lumapit ka sa Panginoon, ang sabi dito, then Jesus put out His hand and touched him. Habang yung iba umiiwas, habang yung iba takot na takot, habang yung iba pinandidirihan siya, ang sabi rito, then Jesus put out His hand and touched him, saying, ano sabi ng Panginoon? I am willing, be cleansed. Immediately, hindi kinabukasan, hindi sa makalawa, hindi sa 2025. Okay? Immediately, his leprosy was cleansed. Nalinis yung mama na may leprosy na matagal na nagdudusa sa kanyang sakit. Bakit? Because Jesus touched him. Dahil hinipo siya ng Panginoon. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon na may mababang puso, bitbit ang iyong pananampalataya, kapatid, tiyak na makatatanggap ka. Kapag ka ikaw lumapit sa Diyos ng may mababang puso, bitbit ang iyong pananampalataya kay Kristo na napako sa cross, naniniwala ko, kapatid, na may matatanggap ka. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay umuwi ng wala. Amen po? Jesus touch can heal you. Jesus touch can change your life. And Jesus touch is all you need. Ang kailangan mo, kapatid, yung paghipo ng Panginoon. Hindi yung kung ano-anong mga bagay na ginagawa mo para lang masolusyonan yung mga problema at pinagdaraanan mo sa buhay. Listen to this. All you need is the touch of Jesus. At ang sabi rito, Jesus can set you free. Kung ikaw man ay inaalipin ng kasalanan, kung ikaw man ay inaalipin ng kahirapan, kung ikaw ay inaalipin ng sakit at karamdaman, Jesus' touch can set you free. Kaya kung gusto mong mapalaya, lumapit ka sa Panginoon. Lord, touch me. Heal me. And Jesus' touch can make you whole. Bubuuhin ka ng Panginoon. Alam ko, wasak ka ngayon dahil sa dami ng iyong pinagdaanan. Alam ko, napakabigat ng daladala mo. Napakatindi ng pinagdaraanan mo sa buhay. Napakadaming problema na dumating ngayong 2024. At marami pang nakaabang na problema sa buhay mo. Talagang binasag ka ng panahon at ng pagkakataon. But I want to tell you this, kapatid. Jesus' touch can make you whole. Bubuuhin ka ulit ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus' touch is a divine exchange, kapatid. Jesus' touch is like a divine exchange. Nung hinipo niya yung lepers, lahat ng karumihan, lahat ng kasamaan, lahat ng mga bagay na meron doon sa lepers na yon, napunta sa Panginoong Jesucristo. At lahat ng bagay na yon, dinala niya sa cross of Calvary. Kaya wala ng kapangyarihan ang kaaway
para pahirapan o alipinin po ang mga tao na sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos. That's the reason why we celebrate Christmas. Ito yung rason why we celebrate Christmas. Hindi ko alam kung ano yung rason mo, but I do believe na yung tatlong bagay na to, yung ginawa ng Panginoon, the expression of His love while we were yet sinner, ay sapat na para magdiwang ka ng Pasko. Nagkasala pero pinatawad. Amen. Bumagsak pero hindi wasak. Nadungisan pero nilinisan. Nabilanggo sa kasalanan pero pinalaya ng may kabanalan. And that is the love of the Lord Jesus Christ sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Kaya wag mong hayaan na tayo po ay malugmok. Amen po. Hindi hahayaan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mananatili sa bagsak o lagpak na kalagayan, kapatid. Itataas ka ng Diyos. Naniniwala ko na once na lumapit ka sa Panginoon at nagpakumbaba ka sa Diyos, sasagutin ng Panginoon ang panalangin mo. Hihipuin ka ng Diyos. And immediately, sabi diyan, gumaling ang may ketong. Hindi ko alam kung gaano katagal na yung pinagdaraanan mo, kapatid. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung damage na ginawa sa'yo ng mundo. Hindi ko alam, kapatid, kung ano ang laman ng puso mo, kung ano yung mga pinagdaanan mo in the past. Pero gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, bukas palad ang ating Panginoon and you are welcome. Na kahit na nasa pinakamalalim ka na o sa pinakabagsak na kalagayan sa buhay, gusto kong sabihin sa'yo na bababain ka ng Panginoon. Sasadyain ka ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Amen po ba ron? Sige po, minsan papalakpakan natin ang Panginoon. At bago po ako magtapos, kapatid, gusto ko lang po na bigyan po ng kasiglahan ng ating mga puso na nanglulupaypay. Ang sabi po dito, Jesus will certainly come back. Lahat po tayo naniniwala na babalik ang Diyos. Amen po. Meron ba rito naniniwala ka hindi na babalik ang Diyos? Of course, wala. Lahat po tayo, maging yung mga kapatid natin sa online, naniniwala ako na naniniwala ka, kaya naka-tune in ka ngayon, na one day, babalik ang Diyos. At sabi po rito sa Acts chapter 1:11, Men of Galilee, they said, Why are you standing here, staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven, but someday, He will return from heaven in the same way you saw Him go. At baguhin natin yung version na to. Amen. Ang sabi po, baguhin lang po natin yung version. Instead na men of Galilee, palitan natin. Men and women of BLC. They said, Why are you standing here staring into heaven? Jesus has been taken from you into heaven. But someday, He will return from heaven in the same way you saw Him go. Kung paano umakyat ang Diyos sa langit, bababa siya katulad nito. At lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, masasaksihan natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? At ang sabi po, sa John chapter 14, verses 2 to 3, New King James Version, ang sabi rito, In my Father's house are many mansions. In my Father's house are many mansions. Hindi sinabing kubo, hindi sinabing barong-barong o tagpitang-ping bahay. Ang sabi rito, in my Father's house are many mansions. Mansion ang meron sa langit. If it were not so, I would have told you. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ang nagsasalita, I go to prepare a place for you. Pupunta ako doon at paghahanda ko yung lugar na para sa'yo. Amen? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you. Ang sabi ng Panginoon, anak, babalikan kita. Ihahanda ko yung pwesto mo sa langit. Ihahanda ko yung mansyon mo sa langit. At paghanda na ito, I will come again at tatanggapin kita and receive you to myself. Tatanggapin kita that where I am, there you may be also. Kapatid, ano man ang ating nakaraan, ano mang mga kasalanan na nagawa natin in the past,
Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na hindi yan nakaapekto sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay nananabik sa bawat isa po sa atin. Kaya sana naman tayo din po ay sabik tayo sa presensya ng Diyos. Amen po. Huwag po tayo mag-doubt. Huwag po tayo mag-hesitate sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Huwag kang magtampo sa Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Again, hindi ka tatalikuran ng Diyos. Ang kailangan mo lang, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka. Daladala ang iyong pananampalataya. At magtiwala ka, nakakatagpuin ka ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, anyayahan ko po na tayo po ay tumayo. Praise God. Awitan po natin ang Panginoon, kapatid, sapagkat naniniwala ako na bawat isa po sa atin ngayon ay kinausap ng Panginoon. Again, there's always a reason to rejoice. Walang dahilan para hindi ka mag-celebrate ng Pasko. Just honor and acknowledge God sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos, kapatid. Marami pang gagawin ng Diyos. Kung akala mo this year ay katapusan mo na, nagkakamali ka dahil nagsisimula pa lang ang Diyos. Kung akala mo that this year wala nang pag-asa, nagkakamali ka dahil yung pag-asa mo inilagak mo sa Diyos at pag yan binigay mo sa Panginoon, tiyak na may maaasahan ka. Marami pang bagay ang gagawin ng Diyos. Amen po. Sige po. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. Kapatid, kung asan ka man ngayon, kapatid, the Lord is telling you right now, anak, nandito ako. Jesus make Himself visible and available to us. Ang nais ng Panginoon na ikaw mismo, with humility, na lumapit po tayo sa Diyos. Nais ng Panginoon na hipuin ang area ng buhay mo, kapatid. But the question is, are you willing to surrender it to the Lord? Handa ka bang ibigay ito sa Panginoon? At handa mo bang isuko ang sarili mo sa Panginoon? Dahil ang Diyos, He is so excited, kapatid, na pakilamanan at panghimasukan ng buhay mo. Dahil marami pang gagawin ng Diyos. Ano man ang pinagdaraanan mo, kapatid, ano man ang sitwasyon mo, kaano man kabigat ang pinagdaanan mo, immediately, or sa itinakdang oras ng Diyos, tiyak na babaguhin ka niya. Kaya, kapatid, sige po, patuloy tayong mag-worship sa Panginoon. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. Oh,
sing forever, Lord. I will sing forever. Jesus, I love you. Sing to the Lord. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Come on, shout to Jesus that you love him. I love you. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, we love you, Lord. Jesus, I love. I will sing. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, tunay nga na ikaw ay mabuti. Lord, tunay nga, Panginoon, O God, na ikaw ay nakapagpapagaling dakilang Ama. Lord, anumang areas ng aming buhay, Panginoon, O God, yung nakikita mo, O God, na kailangan ng kagalingan, O God. Lord, you're welcome to touch it, dakilang Ama. We are embracing your goodness. We thank you for your mercy and we thank you for your grace, dakilang Ama. Lord, muli maraming salamat, O God, sa iyong salita, Panginoon, O God, at dalangin namin, O God, na patuloy namin, Panginoon, O God, isabuhay, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, dakilang Diyos. Muli sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.